Isipin mo, mabibilanggo lahat sila, pati yan sila Gades, Pope Libiran, sila Ami Pangandaman. Ha? Kasi sila yung pumipirma ng mga saro ng notice of allotment Ha? Ng funds availability Paano mo i-release yung pera na hindi mo pa kinikita? Kasi tandaan natin buwis ang pinagbabasihan, April pa ang deadline ng pagbabayad ng buwis. Kako bakit nagkaroon ng ika-4 na impeachment? Alam mo, ako'y matagal na naging aktibo sa media, no? Dumaan tayo ng ilang presidente. Marcos, Aquino, Ramos, Erap, sino ba pagkatapos ni Erap? Si Macapagal Arroyo, si Ninoy, si Duterte, no? 7 presidente. Ngayon lang ako nakakita ng hindi lang 3 points Kasi noong panahon ni Speaker Villar, parang isinyot ng 3 points. Pero yun, dumaan sa proseso. Nasa Korte Suprema, na-release na, nagamit na, considering election pa naman ngayon, Manong Jay. Posa sila lahat. Posa sila lahat. Pag nagkataon. Alam mo, unang-una, gusto ko lang i-acknowledge muna yung reaction ng taong bayan kahapon. No? As soon as i-announce ng tagapagsalita ng Korte Suprema na binibigyan nga ng pagkakataon, 10 araw, ang House of Representatives para tugunan yung habla ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa sinasabing unconstitutional na pagsasampa ng impeachment complaint, pagproseso nito at kanilang pagsang-ayon diyan sa mababang kapulungan. Ang reaksyon ng taong bayan napakaganda, Jade, sinasabi nilang hay, salamat sa Diyos, may pag-asa pa pala, yung ibig sabihin, ang tiwala, ang pananalig sa kataas-taasang hukuman ng bansa ay naroon mataas, At ito ay dapat ipagbunyi natin sapagkat sa ilalim ng demokrasya, 3 at sa napili nga nating sistema ng gobyerno, 3 ang co-equal bodies. At mukhang nagugulumihan ng tao doon sa parang kunsyabahan, sa pagitan ng legislative at ng executive. At ngayon nga, dito nasusubok yung independence ng Supreme Court. Gaya ng kanilang pakikinig kahapon doon sa pagtalakay naman sa issue ng paglilipat ng pondo ng Philippine Health Insurance Corporation papunta sa National Treasury at paggamit nito ng Kongreso doon sa naturang pondo, more or less ang hinihingi nilang mailipat noon ay 89 billion at mukhang 26 billion na lang ang hindi pa naililipat. So ngayon pagdating dito naman sa impeachment ni Vice President Inday ay nakikita natin na gumugulong yung hustisya sa bansa. Bakit? Sapagkat ito'y proseso. Nagsampa ng kaso, binibigyan ngayon ang respondent ng 10 araw para sagutin bakit hindi kinakailangan ideklara ng Supreme Court na wala sa hulog o unconstitutional, labag sa batas, labag sa saligang batas, ang nasabing impeachment o pagsasakdal kay Vice President Duterte, Jade. Alright. Marami ang school of thoughts sa lay o sa batas. Kaugnay nga niyan ng pagpapatawag ng special session. Ngayon, doon muna sa paggaganyak ni Mr. Pimentel kay Attorney Tolentino. Pareho itong abogado sapagkat si Mr. Tolentino unang-una ay siyang majority leader, In other words, siya ang nagkakalendaryo
At siya rin ang parang tumatay yung chairman ng Senate Committee on Rules. Nagkakalendaryo ng mga kung ano ang gagawin ng Senado. Kaya lang, pag ating pong nilimi yung mga iba't ibang punto de vista o point of view ng mga abogado, lalo na ng mga tinatawag nilang legal eagles, ay lumalabas na mas higit na nakakarami, no? Ang nagsasabing hindi maaring magpatawag ng special session for purposes of anong tawag nito, impeachment proceedings, no? O impeachment trial. Hindi lang mga ordinaryong abogado ito, mga dating maestrado ng Korte Suprema, kinabibilangan niya nila Justice Carpio at Justice sino pa ba yung isang Skuna, no? Na sinasabi nilang pwedeng magpatawag anytime ng special session ang presidente sa Kongreso kung merong emergency, urgent, nagmamadali, katulad halimbawa, kinakailangan mag-declare ka ng anong tawag nito? Merong isi-certify na urgent, no? Nagmamadali, emergency, legislative measures, pagsasabatas. Kasi nga, tinitingnan nila ito pong impeachment ay hindi naman ito gawain ng pagsasabatas o pagpapanday ng batas. Manapa ito ay isang sui generis, no? May sarili itong pangangatawan, may sarili itong personalidad. Sapagkat hindi na nga ang itatawag diyan Senado, kundi Senate Impeachment Tribunal, isa magiging korte po yung Senado. Kaya yan ang, although may nagsasabi rin na pwede kasi function pa rin yan, no? Kaya nga, ang pinaka talagang magiging solusyon dyan, at ito nga ay umusad na, ay ang pagsasampa nito sa kataas-taasang hukuman. Katunayan, tatlo ang nakasampa sa ating Supreme Court, Jade, no? Una, yung kasong isinampa na humihiling na isagawa kaagad ang impeachment, no? Pangalawa, yung sinasabi nila Attorney Turion, Attorney Delgra, at ilang pang mga abogado mula sa Mindanao na hindi dapat matuloy sapagkat may problema at mismong yung complaint ng Vice President natin ng Republika na halal ng 32 million mahigit na sinasabing wala sa tamang wisyo yung impeachment na ipinalusot ng House of Representatives sapagkat ito ay hindi dumaan sa itinatakdang alituntunin mismo ng ating saligang batas, Jade. Opo, at hindi rin po pwedeng impluensyahan ito. Baga, manawagan ng mismong Pangulo ng Bansa na dapat simulan, magkaroon ka na ng special session. Hindi po pwede yun, Sir Jay. Ano? Malinaw po kasi sa ako bilang isang estudyante ng batas, no? A continuing student of law, at marami na rin ang nakausap ko, hindi ka maniniwala, Jade, magmula sa 3 dean ng colleges. Wala akong nakausap na dean ng College of Law dito sa Davao City na nagsasabing ito ay pupwede sa pamamagitan ng special session, no? Kasi naka-recess po. Nakaliban ang ating Senado, no? Lahat sila from Ateneo de Davao, Jose Maria College, my alma mater, University of Mindanao, no? Lahat sila po ay nagsasabing mukhang malabo, no? Na pagbigyan yung panawagan ni Mr. Pimentel, no? Kasi ako, hindi ko rin naman maintindihan kasi dumaan din bilang Senate President si Pimentel, no? Si Coco, at naging Chief of Staff siya ng kanyang ama, no? Na si Nene Pimentel na minsan ay naging presiding officer ng impeachment tribunal, no? Nung Senate President pa, yung kanyang tatay, si Nene Pimentel. At alam na alam niya na ang alituntunin ng Senado, mismong Senado, yung alituntunin nila,
kinakailangan kapag ka nagka-recess ay antaing makabalik, no? At anong tawag dito, ang petsa ng pagbabalik ayon po sa takda mismo sa kalendaryo ng Senado ay sa June 2 pa, no? Hindi naman kasalanan ng Senado na kung bakit itinaon ng mga congressman na sa huling araw nila ito isampa, no, sa Senado at way past the office hours of the Senate, no? Kaya nga ito ay hindi na natalakay hanggang sa magsara at tumawag ng recess ang mga senador noong pong Pebrero, Jade. At ito naman po, Sir Jay, ay hindi naman ibig sabihin na naaantala o anumang pagkaantala nga ng impeachment ay pagpoprotekta doon nga daw sa mga Duterte at itong pagpapahina din ng political position ng administrasyon laban daw sa mga Duterte. Wala nothing to do with the merits of the case, nothing to do with sinasadya ito para maantala o mamadali. Ang proseso sinusunod natin ay yun na rin sa mga alituntunin. At pangalawa, kahit na anong tawag dito, ako bigyan na natin na let us say for the sake of argument, no, sabi nga ng mga abogado, assuming arguendo, no, na papayagan, no, ng Korte Suprema yung pero ayoko pang unahan, no, kasi mahirap, bawal yan kasi ang merito ng kaso hindi pwedeng i-discuss kapag ito'y nasa korte na, magiging sub judice na yan. Ayoko namang magmukhang Ramon Tulfo na pangungunahan mo yung anong pangalan nito, yung korte. Masasight in contempt ka, pwede tayong mabilanggo, pwede tayong magmulta. Ayoko ng gano'n sapagkat bali yun Antayin natin. Ngayon kasi, ito maganda. Kapwa in-acknowledge ng Supreme Court yung dalawang petisyon. Yung petisyon na kinakailangan pasimulan na ang impeachment trial. At pangalawa, yung mga petisyon, dalawa, na nagsasabing, teka muna, sandali lang, wag po ninyong madaliin yan sapagkat unang-una, yan po ay isinampa, ipinasa ng hindi po ayon sa batas. Kasi ang tandaan natin, ang Supreme Court, pwede kasi magdesisyon dalawang bagay. Pwede sabihin ng Supreme Court, sige, pagkatapos siguro lang makuha yung lahat ng mga argumento na magkabilang panig, sasabihin ng Korte Suprema, o sige, kasi yan co-equal po kami, pwede na nilang pahintulutan ang Senado. No? Kasi proseso yan Hindi pwedeng pakialaman ng Supreme Court yan. Yan ang talagang dapat tandaan natin. Subalit, ngunit, dadapwat. Pero, dahil sa isinampa ang question of law, wala pong ibang body o sangay ng gobyerno ang pwedeng humawak niyan kundi ang Supreme Court. Sapagkat kinukwestiyon na po ang proseso ng paggawad ng batas. Kaya nga sinasabi na katulad ng budget natin, they want to declare it unconstitutional. Kapag may question na po on constitutionality, a Supreme Court pwedeng pumasok. So in this particular case, it is our Supreme Court that is being asked by the petitioners, both side of the fence, na magdesisyon. Tama ba yung ginawa ng House of Representatives na ito ay kaapat? Inisnab yung tatlo na naunang petisyon, December 2 at iba pa, no? At ito ay violation, itong pang-apat na pinasa nila, ay violation ng one-year rule at pangalawa, hindi dumaan sa tamang proseso ayon sa takda ng saligang batas as base na rin sa mismong rules ng House of Representatives na dapat ay isinumiti ito sa Secretary General of the House at pagkatapos dahil magkalapit lang yung kwarto nito sa kung hindi po kayo nakakapunta sa batasan
Pagka pumunta kayo sa batasan, magkatabi halos yung opisina ng Secretary General at Speaker of the House. Bakit hindi nila isinabmit ng Secretary General yung unang tatlo at ang isinabmit yung pang-apat? Meron pa rin isang question, Jade, na dapat malaman ng tao. Yung verification na pinapaliwanag ng mga abogado. Nakasaad po kasi dyan, kinakailangan yung complaint ay verified ng mismong congressman o mga congressman na nag-i-endorso nito. Remember, ang sinasabi po nila, on the very day na naging mainit ang talakayan, umabot ng sobra sa 1/3 ang lumugda at nag-certify na sila ay beripikado nila na ang complaint ay tama sa forma at tama sa substance o sa buod, no? Pero sinabi rin nila na ang tamang bilang ay umabot na sa una 215 tapos umabot sa 254. Pero kung titingnan ho natin sa ganyang kakapal yung impeachment case, no, yung impeachment complaint, imposible kahit na brilliant ka, kahit na ubod ka ng galing, kahit magna cum laude ka, summa cum laude ka pa, o cum laude ka pang nag-graduate, valedictorian, salutatorian o dean's lister, na mababasa mo at malilimi mo yung nilalaman nung ganito kakapal na impeachment complaint. In other words, matetesting ngayon yan sa pamamagitan ng kaso sa Korte Suprema kung totoo na verified. Kasi may mga nagsasabi mismo mga congressman na sinasabi na akala nila listahan ng magmimerienda o kakain sa house. Iba-iba ang kanilang mga sinasabi. May sinasabi naman na, opo, kami po ay napilitang pumirma sapagkat mawawalan kami ng pondo. Meron din naman nagsasabing, ay walang ganyan, no? Walang bayaran. Pero lahat halos 90% nagsasabing nagkabayaran. So, lahat ng yan ay isasangkot siya ng mga maestrado ng Korte Suprema at pagkatapos sila po ay magdidesisyon. Katulad noong, diferensya lang siguro nito, Jade, walang sinabi ang Supreme Court na non-extendable yung 10 days. Kasi doon sa budget, malinaw po ang instruction ng Korte Suprema na binigyan ang Senado at ang House ng 10 araw na walang pagliban o palugit na ibibigay pa, no? Pagkatapos ng 10 araw na nagtapos na many days ago, no? Kaya ngayon talagang kahit na humirit si Solicitor General ako'y nalulungkot kahapon na nakikinig. Alam mo, idol natin yan. Nagkakautal-utal siya kahapon doon sa issue ng PhilHealth, no? Ewan ko kung paano niya sasagutin itong kasi siya magiging abogado ng House of Representatives doon sa budget. Pero dito sa balik tayo sa impeachment, ang utos po atas ng Supreme Court ay 10 araw. Usually, ang 10 araw na yan ay working days. So kung kahapon po nilabas yan, malamang at sa hindi, magbilang kayo ng 10 araw hindi kasama ang Sabado at Linggo. Opo. Jade. Sir Jay, bago ko lang ipasa kay partner Admar para po sa mga karagdagang katanungan, nung nakaraang linggo kasi, nitong linggo lang, sa kanyang programa, sinabi mismo ni Mayor Baste Duterte na into impeachment case laban sa kanyang kapatid na si VP Sara Duterte ay panlihis lamang ng mga kritiko doon sa budget nga natin ngayon at sa iba pang mga mahalagang issue ng ating bayan. Anong masasabi mo? Alam mo, politika kasi ngayon season pa rin ng eleksyon, hindi naman malayo na tama yung pakiwari, no, ni Mr. Duterte, ni Mayor Duterte. Kasi nga sumabog, no, yung issue na yan sa budget na nagkaroon ng mga blanco, nagkaroon ng mga palusot, nagkaroon ng bilyon-bilyon na mga unprogrammed budget.
Kako bakit nagkaroon ng ika-4 na impeachment? Alam mo, ako'y matagal na naging aktibo sa media, no? Dumaan tayo ng ilang presidente. Marcos, Aquino, Ramos, Erap, sino ba pagkatapos ni Erap? Si Macapagal Arroyo, si Ninoy, si Duterte, no? 7 presidente. Ngayon lang ako nakakita ng hindi lang 3 points eh. Kasi noong panahon ni Speaker Villar, parang isinyot ng 3 points. Pero yun, dumaan sa proseso. No? Linawin natin. Yung panahon ni Villar, dumaan sa proseso. In other words, nagkaroon ng complaint. Pagkatapos, pinadaan sa Committee on Justice, dinaan sa plenaryo, pinagbotohan, tapos. No? Kaya walang ano eh. Ito kasi, may 3, may nauna, dapat doon pagkatanggap, dinala sa Office of the Speaker, ikinalendaryo, dinala sa Committee on Justice, pagkatapos either i-dismiss o kaya ay yun ang pinagbutuhan. 3 po yung nauna. Para kasing parang masyadong hilaw, masyadong minadali at hindi dumaan sa proseso. Ako'y nanilo. Kaya ngayon, nandiyan na yan. No? Pag-uusapan yan sa Ngayon, hindi ko rin maintindihan bilang isang abogado, itong si Mr. Pimentel, no? Si Senator Pimentel, former Senate President. Bakit siya nagmamadali? No? Lahat ng mga senador, unang-una, hindi ko malaman kung paano niya makukumbinsi si Mr. Tolentino, si Atty. Tolentino ng Tagaytay, kung paano niya makukumbinsi sapagkat busy-busy yung mama kumakampanya ng re-election. And 90 days, Admar, is not enough para makaikot ka sa buong Pilipinas para kumbinsihin mo ang mga Pilipino na ihalal kang muli bilang senador. And remember, ilan silang tumatakbo for re-election. You have Tolentino, you have Lapid, Mr. Bautista, known as Ramon Revilla Jr. o Bong Revilla. Sino pa ba? Si Pia Cayetano, si Tol Tolentino. Ang dami nila. Tapos may gusto pang bumalik. No? Sila Soto, sino pa ba yung isa? Si Lacson, no? Hindi, si Amy Marcos pala, re-electionist din. So I doubt it, no, very much. Kaya tuloy, yung mga netizens nagtatanong, Mr. Senator Pimentel, bakit ka po nagmamadali? Ano ba ang compelling reasons for you to rush the Senate into starting the trial, no? Tuloy, pinag-iisipan ka na, baka tumanggap ka ng limpak-limpak na salapi, baka napuwersa ka dahil ang iyong asawa ay isang embahador, no? Ambassador, appointed by Mr. Marcos. Or pangatlo, ginagamit mo itong paraan, itong isyong ito, para nasa limelight ka sapagkat tumatakbo kang congressman, congressman ng Cagayan de Oro City. Mali pala, Marikina City, no? Pasensya na kayo, nabanggit ko yung Cagayan kasi naalala ko si Senator Coco Pimentel ay tumakbo bilang mayor ng Cagayan de Oro City. Many years ago, no? Ewan ko kung lumipat na siya sa Marikina at diyan na siya naninirahan. Kasi ang alam ko, kapitbahay ko siya sa Quezon City, sa may Congressional Village, no? So, ako rin nasusurprise dito kay Senator Coco, eh. Kapitbahay ko sa Barangay Bahay Toro yan. Andun yung pati yung kanilang bupete, yung law office nila. So, I am surprised when I found out that he's running pala for congressman in Marikina City. 2nd District yata, kung di ako nagkakamali, Admara. Manong Jay, magandang umaga, maayong buntag. Good morning. List lang ako ng isang issue, pero... Oy, teka muna, Admar, babatiin ko muna yung mga kababayan mo sa Negros. Opo. O Oriental, nanood ako ng nila, yung proclamation rally ng Alyansa para sa bagong lipunan. Parang walang kagana-gana yung mga tao.
Ang ganda pala ng katawan ng gobernador niyo diyan, no, si Chaco sa Garbaria. No? Kaya lang frustrated siya, naawa ako sa kanya, sabi, sigaw siya ng sigaw, kinahikayat niya yung tao na sinicheer niya para sumigaw para sa, kasi guest speaker yata si Presidente. Tapos siya na mismo sabi na, uy, wa may nada. Alam mo, inaasahan ko yung pangyayari yan sapagkat naging malaking balita yan, pinagyabang yan ng Aquino administration, no? Na yung tulay na yan. Kung di ako nagkakamali, tulay sa Guimaras, Iloilo ba yan? Tama ba ako, Admar? Opo, sa probinsya po yun na proyekto. PNG. Anyway, sa mga kasimanwa naton da nga palamati kag tanaw sinin aton paguragwag, ang ina nga tulay, no? May ara na gid na ka-budget, no? Pinagyabang ng Pangulo yun. I remember when he came from state visit in Southeast Asia and Asia, no? Sabi niya na tayo po ay matutuloy na yung tulay, mag-uugnay. Ang ganda-ganda eh. In other words, magkakaroon na ng network, no? Di na mahirapan ang ating mga kababayan dyan sa Guimaras, kag sa Iloilo. Kag nagpaalintun siya nga amo sini, no? 174 billion kung di ako nagkakamali na pinautang, no? With very good conditions, no? Yung Pilipinas ng Import-Export Bank, Exim Bank, no, ng Korea, para nga may tayo na yan tulay na yan, no? Yang road network na yan. Kaya doon pa lang, nung sinabi nila na ito ay ilalaan para dyan, sabi ko, naku po, may sasabog na issue rito. Because you cannot put some money, hindi ko alam kung totoo, palusot lang ito, no, on record, na doon nilagay yung pera. Because that cannot be. Katakot-takot na plunder, graft, and corruption ang kaso riyan, no? Dahil, ba't mo lalagyan ng pera, yung may pera na? Di ba? Unless, Admar, naibulsa yung perang yan. Na inutang sa kuan. Pero mukhang malabo yun eh. Bakit? Kasi ang alam ko, kahit na nung ginagawa yung General Santos City to Cotabato City Road, no? Korea ang gumawa niyan eh. Noong panahon ng tatay niya, ni Ferdinand Dedralin Marcos, yung karsadang yan. Ang alam ko kasi, pagka ganyan, Import-Export Bank, galing sa China, galing sa Japan, Korea, o kung saan man, ay very strict yung mga pagpapalabas niyan at yan ay pupunta usually doon sa kontraktor na galing din doon sa bansang nagpautang. Pati mga consultant, no? So, I don't know kung masalimusan. Kumbaga sa yung gagamba, ang daming sapot niyan. Opo, at batay nga dito sa pinaka-latest na impormasyon, hindi pa pala naumpisahan ito. Naawa ko kay Solgen eh. Opo, Sir Jay, hindi pa pala naumpisahan itong Panay Guimaras Negros Bridge at mag-uumpisa pa lamang ito ngayong taon na ito. So kumbaga, mayroon ng inutang tapos isinantabi muna dahil may kumuha ng pondo mula sa PhilHealth. Ilan lang ito sa mga naging question nga kahapon. Alam mo, lalalim pa yan, Admar eh. Kasi kung mayroon ng nakalaan, ba't mo lalagyan? No? Pangalawa, kung hindi pa nasimulan, ba't mo lalagyan? Ano ito? Tinatarantado ba ninyo ang taong bayan? O meron ng may gustong magsabulsa niyan? No, so, kaya ako, naawa ako kay Solgen kahapon eh. Kaya alam mo, nagkakautal-utal siya, hindi niya masagot. Admar. Yes po. Tandaan mo yung sinabi ni Solgen, Guevara. I think, hindi niya sinabing ganito nga ang ginawa ng Kongreso. Kasi hindi niya alam eh.
Hindi niya alam. Hindi rin sinabi sa kanya. Kasi malabo nga from the very start. Malabo kung saan dinala ng mga hinayupak na congressman itong pera ng PhilHealth na dapat ay para sa kalusugan ng Pilipino. Isipin mo, dinala sa public works. Ha? Hindi sa alam mo kung nilagay yan ng Kongreso sa Philippine General Hospital, Southern Philippines Medical Center, yung mga ganun. Walang question eh. Ang problema kasi, nilagay nila, ngayon hindi nila ma-justify doon sa DPWH, ang lusot nila, nilagay muna sa unprogrammed funds. Diba? May dagdag ko lang, Sir Jay. Sabi pa dito, tanong ulit ni Associate Justice Lazaro Javier, has the government moved this amount to the unprogrammed funds of the government? This Export-Import Bank of Korea loan, has the government moved it to unprogrammed funds? Ang sagot, we will have to check on that whether that has been actually transferred only or removed altogether, because there were certain removals made by the Congress in the proposed infrastructure or other projects of the government. Tanong ulit ni... Okay. Admar, sandali. Kasi ang tanong ni... nakikinig ako riyan eh. Ang tanong ni Justice Javier ay kung yung 174 no, na inutang, inilagay ba yan doon sa anong program? Kasi yung galing sa PhilHealth, sabi, inilagay sa program dahil meron na nga program eh. Dahil sabi na yan, sige, bakit kayo maglalagay ng pondo kung meron ng pondo? Fully funded na. I think, sabi niya, dahil sa nilagay muna yan sa program, yung pera. Di ba? 69 billion something. Di ba? Ngayon, nagtanong si Justice Javier, paano yung 174? Dahil isang taon lumipas, hindi nagastos. Saan ba nilagay yung pondong yan? Nilagay din ba sa program? Di ba? Malinaw yung tanong ni Justice eh. So, dito talaga magkakaetot-etot. Sabi nga ng nagkukwentuhan sa terminal ng mga pedicab at saka tricycle eh. Magkakaetot-etot talaga mga nasa 19 Congress na ginawa nila eh. Tapos, yun yung naging sagot ni Soljen Guevara. Sabi niya, there were certain removals made by the Congress in the proposed infrastructure or other projects of the government. Ang tanong na sunod ni Justice Lazaro Javier, how can the government have removed this when it is a loan, inutang, is specifically intended siya or specifically for that purpose? Yan ang naging tanong ni Justice Lazaro Javier dito. No? Sabi nga niya dito pa sa kanyang pahayag pa ni Soljen Guevara, it is something that can be deferred, Your Honor, even if it's funded. Tanong ulit ni Justice Lazaro Javier, what is the reason for deferring it? Deferring, Ito ang sagot magaling yung justice. Oo. Napaka-methodical, napaka-systematic, napaka-logical, lahat ng mga tanong niya. Kumbaga sa Agdan, inumpisahan niya sa first step, second step, third step, fourth step. Hindi niya kumbaga sa kumbaga sa aso, nakakita ka na ng kinagat ng pitbull. Pag, di ba ang pitbull, pag kinagat ka, talagang naglalak yan. Hindi ka talaga bibitawan yan. Opo. Kaya magaling yung Javier eh. Dahil sabi niya, paano ninyo maililipat? Assuming na nilipat nyo sa unprogram, inuutang yan eh. Oo. Alam mo, dun sa una kasing tanong, nagkamali na nasagot si Soljen eh. Hindi naman sa pangangansyaw Nagkamali siya sagot kasi nga, Admar, malamang at sende, hindi niya talaga alam. Opo. Hindi sinabi sa kanya nila Speaker Romualdez, nila Majority Leader Dalipe, at kung sino pa ang tarpulano dyan sa batasan, kung saan talaga nila dinala yung or Recto for that matter, being the Secretary of Finance, no? Hindi nila sinabi kay they are keeping the Solicitor General in the dark
That is why this brilliant lawyer cannot answer straightforward, no? Yung mga tanong ni Justice Javier. Kasi ang isa pa sa tanong dito, Manong Jay, kung intended na yan para dyan, so kalkulado na lahat ng kailangan na pondo. Kung ililipat mo yan, ano yung dahilan kung bakit mo ililipat? Anong rason? At sabi nga niya dito, tanong ni Associate Justice Lazaro Javier, ano yung dahilan? What is the reason for deferring it? Ang sagot ni Solgen Guevara, kasi sabi nila, hindi nila pinatuloy yung project, di ba? Deferment, ang sabi yan. No? Your Honor, I cannot speculate on the reasons of the congressman. So, ibinalik doon. Kasi hindi niya alam. Hindi niya alam. No? Tapos, kaya sabi niya, hindi ko alam. Opo. And ito pa, ang sunod, Manong Jay. Sige. Has the government spent even a single centavo from that loan? Kasi di ba, parang nilipat. Considering that the project has not even started. Yes. Sabi kasi sa mga report, sa kalagitnaan pa ng taong kasalukuyan, mag-uumpisa yung project, mga June 2025. Ang sabi naman niya dito, meron na bang nagastos, kumbaga tanong ng Associate Justice? Tama naman yung tanong. Dahil hindi pa nag-uumpisa naman ito. Ang sagot ni Solgen Guevara, well, there is nothing to spend for if the project has not even started. So tanong ulit ni Justice Lazaro Javier, so where is the money? Nasaan ang pera? At ang sabi ni Solgen Guevara, the money went presumably to the National Treasury for the purpose of using it for projects and programs under unprogrammed appropriations. Ay, patay tayo yan. Loaned amounts cannot be used for any other purpose other than the intended project. Malinaw po yan. Ang dami na Supreme Court decision dyan. At pangalawa, if there are violations, usually, ako, 11 years ako sa gobyerno, Admar, no? Usually, kapag ka may violation sa terms and conditions of the loan, nagbabago yung interest rate. Naintindihan mo? Halimbawa, pinautang ng Korea ang Pilipinas ng at the rate of 1% per annum. 1% kada taon. Kasi may sovereign guarantee yan dahil utang ng gobyerno, no? Pag may violation dyan, nagiging 2%, nagiging 3% hanggang 6%. Malaking talo natin dyan bilang taxpayer. At yung mga saling lahi natin. Pangalawa, talagang mabibisto rito kung kaninong bulsa napunta. Yung pera. Because number one, ang alam ko ang proseso sa gobyerno, kung hindi nila binabago, yan ay, anong tawag nito? Pagka hindi tinuloy, magkakaroon ng suspension, magkakaroon ng notice yung DBM, lahat-lahat. In this case, walang report na gano'n, di ba? Hindi nabanggit na kahapon ni Solgen Pangalawa, siguro, hindi ko alam kung anong nangyari dyan. Kasi dapat, pagka-import yan, pagka-loan yan, no? Hindi naman sa tinuturuan natin yung mga taga-kongreso kung anong palusot ang gagawin nila. Usually, kapag ka-foreign loan or even loan with sovereign guarantee, yan po ay merong peso equivalent. Ngayon, kaya ginastos natin yan o hindi sa proyekto, katulad ng North Trail ng Malolos. Naalala mo yung galing sa China na inutang panahon ni Gloria Arroyo? Nakita pang nag-golf sila. Yung nagkakaso pa yung may rito, may whistleblower na medyo kalbuhin na empleyado ng gobyerno na kinandili ng mga madre, naalala mo yon, na inutang natin para ayusin yung Puro Carrel, no? Yung railway dyan sa Manila to Malolos na hindi na simulan pero naubos yung pera. Opo. Naki-issue yan noon, no? Kasama pang na-issue dyan yung dating COMELEC chairman na tatay ni Ben Hur Abalos, si Judge Ben Abalos, di ba?
Nagkaroon pa ng nasama pa diyan sa usapin yung anak ni Speaker De Venecia, si Joey De Venecia. Opo. Ganyan na ganyan ang nakikita kong larawan yung loan na yan sa Korea. No? Oo nga po. Na hindi na simulan, pasisimulan pa lang, nawawala yung pondo, hindi alam kung nasaan ang pondo, kung nasa National Treasury ba yan, nasa kahadiyero ba yan ni, ng House of Representatives, ni Speaker, o sa Malacanang, hindi na, walang nakakaalam eh. Or, pero ang magaling, lalabas at lalabas yan. Opo. Manang Jay. Hindi pwedeng maiwan yung mga tanong na yan ni Justice Javier. Opo. Di po ba pag sinasabi nila na nakalagay sa mga unprogrammed appropriations, meron ding mga plano doon, di ba? Kumbaga, mag-aantay sila na merong either surplus na budget or mangungutang sila. So, pag nangutang ka, intended din doon ang ilalagay mo kung anong specific na project. So, kumbaga, itong proyekto na ito, itong Panay, Guimaras, Negros na bridge, intended na dito. So, hindi na ito pwedeng gamitin sa iba pa. Kasi kalkulado na ito, kinwenta na ito. Supposed to be, dyan talaga yan. Yan ang patakaran. Pero alam mo, maraming milagro nangyayari under this present dispensation. Diba? Ito nga isa pang paliliwanag nila dun pag nag-umpisa na yung hearing, which is I think April 1, diba? Doon sa budget. Paano nangyari? Pati si Ami Pangandaman, yung Secretary ng DPM, malilintikan dito pag pinag-apirnan sa korte. Paano nangyari na nakapag-release na kayo ng 69% or 64.9%? 65. Ng, 65. Almost 65%. No? Ng pambansang gastusin sa loob lamang ng 15 araw. Dahil tandaan mo, ang daming holiday nung January. Di ba? Tapos by January 30, they were already able to release 65% of the GAA, of the General Appropriations National Expenditure, no? NEP, NEP. So, yan, isa pang dahil kasi under our budgeting system na umiiral pursuant to the COA rules and regulations, ang dapat po per quarter ang labas ng notice of anong tawag nito at saka SARO, no? Notice of allotment, dapat yan. So dapat kung divided by 4 yung 6 trillion something, no? Dapat yan, ang pwede lang ilabas per quarter is only so much. Ngayon ang bali ang natira na lang 2 trillion pang sweldo na lang ng tao. Opo. Pero Manong Jay, balikan ko lang yan kasi meron ding paliwanag din dyan ang Department of Budget and Management. Tapusin ko lang yung naging oral arguments dahil sige. Ang punto dito ni Associate Justice Ami Lazaro Javier, ang sabi niya, nung natanong nga na so hindi pa nag-uumpisa, saan napunta? Presumably, nasa National Treasury. So ang sabi niya dito, so we have unused funds for the projects, yung inutang, and yet we still got money from PhilHealth to supplement this fund that has been unused for years. So kumbaga, meron tayong unused budget na intended para doon sa proyekto na ito, tapos meron tayong kukunin na budget doon sa... Ngayon, ang kwenta niyan 174.4 plus 69 billion. Kaya nga, nagpasaklolo rin si Dr. Tony Liachon sa Korte Suprema na pati yung sa pagtanggal, paggamit sa pondo ng PhilHealth intended doon, parang ang apektado nito ay yung mga beneficiary ng PhilHealth. Mga members sila yung at stake na meron naman pala na pondo para doon. Bakit hindi kailangan galawin itong nandyan na nga yung pagbabudget, di po ba, Manong Jay? Kasama na yan sa pagbabudget, yung tulay na yan. Meron ng pag-uutang. Di ba? Nagkakaroon na yan ng interest. Obligasyon din yan ng bawat Pilipino dahil sa pagbabayad na yan.
Opo. So ganun po ang naging punto kahapon sa oral arguments na dapat malaman ng taong bayan. Kasi itong mga bagay na ito, Manong Jay, ang hindi na pag-uusapan na meron ganito, no? Buti na dig deeper ng Korte Suprema itong issue na ito. Alam mo, Admar, siguro panahon na para sabihin din natin na salamat sa Supreme Court kasi matagal ng panahon, hindi nangyayari, pero minarapat ng ating kataas-taasang hukuman na yung proceedings, no? Yung oral argument ay kanilang isinasahin papawid, no? Para malaman ng publiko. Dati kasi sila-sila lang dyan, very limited yung but since this is a public interest issue, no? Yung PhilHealth, yung impeachment, yung budget, ang ginawa ng Korte Suprema para sa kabatiran at kapakanan ng sambayan ng Pilipino ay kanila pong live, no, na pinapasahing papawid ito through the digital media, the new media, which is tayo nagpapasalamat, Admar, kasi ngayon namumulat tayo bilang taxpayer. Abay, ganito pa lang nangyayari sa pera natin, no? Especially sa mga contributors, members ng PhilHealth. Sapagkat tandaan natin, ito pong perang ito, itong 69 million na nauna ng kinuha, no? Hinold up. Pardon the language, no? Hinold up ng gobyerno mula sa PhilHealth ay pera po ng mga miyembro. Hindi po yan pera ng taong bayan, ng mga members. Yung mga kinakaltasan buwan-buwan, na hindi pa nila natatanggap ang sweldo, nakakaltas na yung Opo. PhilHealth contribution na yan. Oo. Alam nila na kinukwestiyon na as early as January. Kinukwestiyon na yung budget. Prudence should have been the better option. Teka muna, kinukwestiyon. Paano kung sabihin ng Supreme Court na unconstitutional yung budget? Isipin mo, mabibilanggo lahat sila, pati yan sila Gades, Pope Libiran, sila Ami Pangandaman. Kasi sila yung pumipirma ng mga saro ng notice of allotment ng funds availability. Question. Logic. Paano mo i-release yung pera na hindi mo pa kinikita? Kasi tandaan natin, buwis ang pinagbabasihan, April pa ang deadline ng pagbabayad ng buwis. Saan sila kumuha ng pera? Opo. Yun ang isang tanong sige, assuming na ito ay kalakaran, tradisyon, pero hindi mo kinonsider na questionable yung budget. Pangalawa, saan kayo kumuha ng pera? Wala pa kayong koleksyon Pangalawa, sila rin nagsabi na almost 2 million dyan sa inapprove na national expenditure ay uutangin pa lamang. 2 trillion. Mahigit. 2 trillion. Utangin pa. Tanong, nakautang na ba? Pangalawa, yun nga, balik tayo dun sa una. Kaya nga, we're going bananas dito sa pangyayari ito dahil isipin mo, binigyan mo ng notice of allotment, approve yung paano pag mapuputukan ng cheque ang gobyerno? Ay, ang laking problema natin yan. Kasi hindi naman pwedeng releasean ng land bank yan kung walang pera. Di ba? Opo. So, in other words, pag contractor ka, binigyan ka ng cheque, ng gobyerno, wala kang katiyakan kung may pondo yung cheque niyan. Dahil wala pang pera gobyerno Sila na rin nagsabi, kaya nga tayo mangungutang dahil kulang ang pera ng gobyerno. Pangalawa, alam naman natin ang deadline ng filing of income tax.
ng buwis ay sa April pa. January ang pinag-uusapan natin dito. Ito talaga ang buhay natin dito, Admar. Oo, at saka kabilang din Magagalit si Pastor Kibuloy dyan. Oo nga po, kabilang din daw po sa mga... Kasi zero budget yung kanyang programa eh. Sabi pa nga ni Attorney Vic, kabilang daw sa mga nai-release na yung para sa unprogrammed na mga proyekto. At ang sabi nga niya... Actually, yun ang inuna. Oo. Yan po... Ang inuna dyan, AKAP, AX, 4Ps, at saka unprogrammed. Yan ang pinamimigay nila ngayon, kaya maraming tao sa mga rally. Kasi walang pupunta sa rally kapag hindi sila nag-payout. Opo. Kasi nga po, ang sa mga unprogrammed appropriation ay dito either kung merong surplus or uutangin pa. Dito, ito ang mga paglalaanan ng uutangin natin sa program. Pero naunang na-release po. And isa pa sa mga pangamba, kasi nga kini-question ito, baka pag nakakuha ng pabor mula sa Korte Suprema, na-release na, nagamit na, considering election pa naman ngayon, Manong Jay. Posa sila lahat. Posa sila lahat. Pag nagkataon. Pero sabi... Kasi kwan yan eh. Apo. Pangalawa, tingnan mo ha. Ewan ko kung anong klaseng... ug sa Bisaya pa, grabe ning pagpanulis karon ba? No? Kay imagine ha, yung inutang sa Korea nilagay sa unprogrammed. Ibig sabihin, paduong na nasa water Admar ba? No, Jun. Kaya nga po, Kastilan, Ginoo ko. kaya nga po, Manong Jay, lalapit na halalan, kailangan talaga natin ng mga pinuno, leader. Hindi po yung politiko talaga, lalo na may advokasya sa zero corruption. Kasi itong mga ganitong mga usapin, sayang na sayang yung pera ng taong bayan. Sabi nga ni Pastor, kailangan zero corruption. Hindi lang mabawasan, zero talaga para lubos na magamit po yung pondo. Hindi lang yun, Admar, hindi lang zero corruption. There has to be moral ascendancy, moral decency. Kailangan maibalik yan sa ating Kongreso, especially sa Senate. Ang Kongreso mukhang medyo malabo pa yan unless yung mga halal, yung taong bayan, ay hindi napapayagan makabalik itong mga tarantadong congressman na puro bulsa ang inaasikaso, no? But at least meron tayong chance sa Senate. Pero nasa tao pa rin yan. Kapag ang Pilipino nagkamali na naman ang desisyon at binoto yung mga nagbubudots-budots na sayaw, no? At 18 years nang nakaupo dyan, walang ginawa kundi magpa-check ng attendance. Yung nagpapa-re-election. Alam tawag nito, patay tayo, no? Hindi makukorek itong kapareho niyan. Ang daming assignment ngayon nila Marcoleta, nila Rodriguez, nila Kibuloy, nila Lambino, Hinlo, and the rest who have a chance, no, who will have a chance kung susuportahan ng taong bayan to correct itong lahat ng pagmamalabis na ito ng Kongreso. Kaya nga, ito'y chance natin, no, bilang mga halal, na baguhin natin. Kasi walang iba hong makakapagpabago niyan kundi tayo. Kasi pag hindi natin ibinoto, inihalal, yung mga matitino at tamang kandidato ngayong darating na May 12, mas malala pa ang mangyayari sa bansa. Dahil ngayon lang nakita ninyo na, malinaw yung sinabi nila. Inuna nila yung unprogram. Bakit? Yan po ang pinambibili nila sa inyo. Yan ang binipayout nila sa inyo ngayon, yung mga congressman nyo. Kaya tayo bumoto sa impeachment kasi mawawalan tayo ng budget. Kaya sila pumirma. Kasi inuuna nila para nang sa ganoon, meron pamigay. Doon sa mga halal. Ngayon, nasa sa atin ngayon yan. Kapag bumoto tayo ng mali, ibig sabihin gusto natin yung gusto natin yung kalokohan, gusto natin na talagang mapariwara na ang ating bansa. Grabe, no? Na-shock ako, Admar, dyan sa mga binasa mo na proceedings dyan sa Supreme Court, no?
Yes, Sir Jay. Kawawa ang bansa natin. Ngayon, ito nga ang isa sa dahilan kung bakit po hanggang ngayon indefinite pa rin yung suspension on free channel ng SMNI kasi ayaw ng mga nasa gobyerno na malaman ng walang kasagka-sagka itong mga impormasyong ito. Pero hindi tayo tumitigil sa SMNI, no? Na sa anumang paraan, kahit na ginigipit na pinagsasara na yung ibang mga YouTube channel, kayo, alam mo, importante rito, Jade, Admar, kasi pati yung mga vloggers, yung mga social media personalities, ginigipit Kailangan kayo mismo, I encourage yung mga nanonood sa atin, you go live, no? Sabihin niyo sa Facebook, sa kung ano man yung hawak ninyong new media platform, kung ano sa loobin ninyo. Kinakailangan lumabas kayo, no? Kahit na 3 minuto lang sa isang linggo, isang araw, sabihin nyo, ayaw namin ng kalokohan, yung pininanakaw ninyo pera namin, mga walang iya kayo. Sabay-sabay tayo. Can you imagine 79 million Android users? Kapag kasabay-sabay na lumabas at nagsalita, every day, let's say every 7 o'clock, let's make it a habit, kunyari, na lahat tayo lalabas, magla-live tayo social media. Pag hindi nagulantang ang buong mundo, no, sa ginagawang kalapastanganan sa taong bayan ng mga namumuno sa ating bansa, no? Hindi man dapat, pero wala akong nakikitang pinakamabisang dahilan o paraan para tayo ay marinig, no, bilang mga taxpayers, no, bilang mga mamamayan ng Republika ng Pilipinas sa Admar. Sir Jay, daghan kayong salamat.